Aba teka, bakit mo binitiwan si Samantha? Ano namang kaartihan yan? Simula na ang ritual. Anong oras na? Sigaw ni Patricia. Nagsisimula ng ritual, Patricia. Bulalas ni Asmodeus. Lumapit si Samael kay Patricia at inilabas ang mga pangil at matutulis na kuko nito. Anong ibig mo sabihin, Asmodeus? Anong kadramahan yan, Samael? At may palabas-labas ka pa ng pangil. Si Samantha ang papatayin mo, hindi ako. Ina mo ako. Nangangambang sigaw ni Patricia. Sinabi ko na matutuwa si Satanas kapag kinain ni Samael ang kadugo niya, ang kapatid niya. Siyempre mas maganda kung pati mismo ang sarili niyang ina, sigaw ni Asmodeus. Nanlaki ang mga mata ni Patricia. Asmodeus, anong kalukuhan ito? Minahal kita. Bakit mo ako tinatraidor? Sinunod ko naman ang mga plano mo, giit ni Patricia. Kasasabi mo lang na sarili mo lang ang mahalaga sa'yo. Pas mamamatay ka. Ginamit lang kita, Patricia. Hindi lang ako traidor, Patricia. Ahas pa. Hindi ko kailangan ng isang asawa sa pagiging demonyo ko. Tandaan mo, Patricia, noong una pa lang na nagsimula na ang ritual, simula nang magniig tayo, iyon na ang naging hudyat. Dahil alam mo na ang lahat, paalam na. Sininyasan ni Asmodeus si Samael. Tumakbo si Patricia ngunit agad siyang sinunggaban ni Samael sa kanyang liig. Tumilamsik ang sariwang digo mula rito. Naitulak pa ni Patricia si Samael. Tumakbo si Patricia ngunit agad na hinila ni Samael ang kaliwa nitong binti. Pahigang bumagsak sa lupa si Patricia at pumaibabaw sa kanya si Samael. Huwag, huwag, please anak, huwag, pakiusap ni Patricia. Hinawakan ni Samael ang magkabilang pisngi ni Patricia. Paalam, ina, sigaw nito kasabay ng dahan-dahang pagbaon ng mga kuko nito sa pisngi ni Patricia. Pumalahaw ng sigaw si Patricia. Buong pwersa niyang itinulak si Samael at tumayo upang makatakas. Ngunit pagtalikod niya ay sinayamang dinukot ni Samael ang puso nito. Napatingin pa si Patricia sa dibdib niya at kitang-kita niya na tumagos ang mga kamay ni Samael sa kanyang dibdib at hawak ang tumitibok pa niyang puso. Bumagsak sa lupa ang walang buhay na katawan ni Patricia at kinain ni Samael ang puso nito. Isinandal na lang ni Samantha ang mukha niya sa balikat ng ama para di niya makita kung paano pinatay ni Samael ang kanyang ina. Nakatilikod din si George at hawak ang kanyang dibdib. Kung kaya niya lang tanggalin ang tali ni Samantha, ay gagawin niya. May talagang kontrolado na siya ni Asmodeus. Wala na siyang pakialam kung ano man ang mangyari kay Patricia. Palangat ni Samantha sa kanyang ulo, ay nakita niya ang bangkay ng kanyang ina. Butas at wala ng puso. Bukas ang mga mata nito at nakatingin pa sa kanya. Wala na itong buhay. Butas rin ang dibdib nito dahil sa pagkakadukot ng kanyang puso. Nakita niya si Samael na lumapit sa katawan ng kanyang ina. Ipinikit na lang ni Samantha ang kanyang mga mata para hindi na niya makita kung paano kainin ni Samael ang lamang loob ni Patricia at dahan-dahang tanggalin ang ulo nito. Pagmulat ni Samantha, nakita niyang itinatapon na ni Samael sa apoy ang pira-pirasong katawan ng kanyang ina. Samantha, tandaan mo, mahal na mahal kita. Ano man ang mangyari ngayong gabi, ito ang lagi mong tatandaan. Kaya kong isakripisyo ang aking buhay para lang sa'yo. Bulong ni George. Daddy, ayokong mamatay ka, please. Alam kong kaya mong labanan si Asmodeus at ang pagkontrol niya sa'yo. Napatingin si Samantha sa kanyang lola. Nakitang-kita rin kung paano pinatay ni Samael si Patricia. Halos mabawili si Samantha dahil alam niyang ganun rin ang mangyayari sa kanya. Magiging pagkain din siya ng kapatid niyang Halimo at ang pinakamasaklap pa, siya ang huling alay para maging ganap na demonyo si Asmodeus at si Samael. Lumapit si Asmodeus at pilit na pinatayo si George. Nilapitan naman ni Samael si Samantha at hinawakang muli. Iniabot ni Asmodeus ang kutsilyo kay George at dahil kontrolado siya ni Asmodeus, nangangatal na kinuha niya ito. Daddy, huwag kang papayag na kontrolin ka ng demonyong yan. Kaya mo yan, please. Daddy, control yourself. Save me, please. Sigaw ni Samantha at mas lalong humigpit ang hawak sa kanya ni Samael. Tandaan mo, George, ako na ang susundin mo. Sigaw ni Asmodeus. Humarap si George kay Samantha at ininaas ang matalim na kutsilyo. Daddy, please, kaya mo pong kontrolin ng sarili mo. Lord, please, help us, please. Sabay iyak ni Samantha. Walang Diyos na makikinig sa inyo ngayong gabi, sigaw ni Asmodeus. Nangangatal na nakataas ang mga braso ni George habang hawak ang kutsilyo. Daddy, kaya mo yan, please. Patuloy na humagulhol si Samantha. Mahal na mahal kay Dada. Ni Daddy, patawad na lang. Bulong ni Daddy George at napapikit na lang si Samantha habang unti-unting papalapit sa dibdib niya ang kutsilyo. Hindi, sigaw ni Asmodeus. Pagmulat ng mga mata ni Samantha,
Nakita niyang tinapyas ni George ang balat sa sarili nitong dibdib. Tinanggal nito ang sariling balat para matanggal ang marka ni Asmodeus at tuluyan ang hindi makontrol. "Daddy!" sigaw ni Samantha. Kitang-kita niya ang dugo ang dibdib ng kanyang ama at kita ng sariwang laman. Nang hina si George at napaluhod. Nabitiwan niya ang kutsilyo. Maging si Samael ay nabigla sa ginawa ni George at nabitiwan si Samantha. Napahiga si Samantha sa lupa. Sumigaw si Samael ng napakalakas at napahawak sa kanyang ulo. Napansin ni Samantha na nagsasalita itong mag-isa na parang may kinakausap. Ngunit sa galit ni Asmodeus, pinangat niya sa lupa si George at itinapon sa mga paso sa hardwood. Halos panawan ng ulirat si Samantha nang ibinabalibag ni Asmodeus ang kanyang ama. Hindi na nito nakitang gumalaw pa. "Napakasama ninyo. Mananagot kayo sa Diyos. Mananagot kayo sa Diyos," sigaw ni Samantha. Napansin ni Asmodeus na nagwawala ang sariling anak. "Samael, anong nangyayari?" sigaw ni Asmodeus. Pilit na lumalaban ang isa kong pagkatao. "Huwag ka nang magtangkang malaban. Tama na. Itigil mo ito. Tumigil ka. Ako lang ang masusunod. Hindi ka na makakalabas. Umiwalay ka na sa akin. Umalis ka na sa katawan ko. Ako ay ikaw. Ikaw ay ako." Sigaw ni Samael habang hawak-hawak pa rin ang sariling ulo. Nabigla si Samantha dahil tila dalawang boses ang lumalabas kay Samael. Hindi kaya dalawang pagkataong nasa loob ng katawan niya sa isip ni Samantha. "Kung sino ka man labanan mo ang kasamaan, pilitin mo umiwalay sa kanya." Sigaw ni Samantha. "Manahimik ka." Sigaw ni Asmodeus at sinampal sa mukha si Samantha. Kinuha ni Asmodeus ang kutsilyo. "Ako na ang gagawa nito para matapos na ang ritual. Ako na mismo ang dudukot sa puso mo." Sigaw ni Asmodeus. "Huwag! Huwag!" sigaw ni Samantha. Hinawakan siya ni Asmodeus sa leeg at akmang itatarak ang kutsilyo. Napapikit na lang si Samantha hanggang sa may umalingaw na putok ng baril sa paligid. Pigil ang hininga ni Samantha nang iminulat niya ang kanyang mga mata. Naputol ang kutsilyo na hawak ni Asmodeus. Tumalsik ito sa kung saan nakahiga si Nathan. Nagwawala pa rin si Samael at hawak pa rin ito ang sariling ulo. "Sinong nakikialam sa amin? Sino kang pakialamero? Lumabas ka!" sigaw ni Asmodeus. Nakahiga pa rin si Samantha at palinalinga sa paligid. Kinakabahan siya ngunit bigla nakadama siya ng pag-asa dahil may nagpaputok ng baril. Nanggaling sa likod ng malagong halaman ang putok ng baril. Ito ay walang iba kundi si Mang Manuel. Ang balak sana niya ay sa ulo paputokan si Asmodeus, ngunit tumama ito sa kutsilyong hawak nito. "Mang Manuel, tulong! Tulungan niyo kami!" sigaw ni Samantha. Nagingit ang ulo ni Asmodeus at sinipa nito sa sikmura si Samantha. Napilipit siya sa sakit. Pinaputok muli ni Mang Manuel ang baril at lahat ng bala ay tumama sa ulo ni Asmodeus. Nabigla si Mang Manuel dahil nakatayo pa rin si Asmodeus at nakamiti lang sa kanya. Nanlamig si Mang Manuel. Wala rin palang silbi ang dala niyang baril dahil hindi man lang natinag si Asmodeus. Kung dala lang sana niya ang punyal, sana nasaksak na niya ito, subalit na wala iyon kanina. Naisip niyang marahil ay kinuha iyon ni Nathan. Nang mapansin niyang hindi pa umuwi si Nathan ay doon na siya nagkaroon ng kuntog na baka sumugo na ito sa bahay ni Samantha. Tama nga siya ng hinala dahil nakita niya ang anak na nakatali at nakahiga pa sa lupa. Sa itsura ng anak mukhang naiwala na nga nito ang punyal. Napansin niya ang anak na dahan-dahang lumapit at tumalsik na dulo ng kutsilyo. Gamit ang nakataling kamay sa likuran ay dinampot nito yun at sinubukang tanggalin ang tali sa kanyang likuran. Naisip ni Mang Manuel na kuhanin ang atensyon ni Asmodeus para hindi nito mapansin ang ginagawa ni Nathan. Nakita rin niya ang halibaw habang nagwawala sa lupa at mag-isang nagsasalita. Hindi ito magiging sagabal sa ginagawa ni Nathan. "Tapos ka na ba?" "Ako naman," sabi ni Asmodeus kasabay ng isang nakakapanglabot ng ngiti. "Crow!" sigaw ni Asmodeus at unti-unti ay nag-iba ang anyo nito. Naging nakakatakot ang mukha nito. Naging matulis ang mga ngipin at humaba ang mga kuko. Kinuha ni Mang Manuel sa kanyang likuran ng baong itak. "Mamatay na akong mamamatay. Ang mahalaga lumagan ako." Sa isip ni Mang Manuel, hinalikan niya ang rosaryong kwintas niya bago isugod si Asmodeus. Sigaw ni Mang Manuel bago sumugod kay Asmodeus. Sinaksak niya si Asmodeus sa tiyan. Itinulak naman siya ni Asmodeus, kaya tumama ang katawan niya sa pader. Dahan-dahang hinugot ni Asmodeus ang itak na nakasaksak sa kanyang katawan. Dinilaan niya ng sariling dugo sa itak. "Pakialamero ka. Sisiguraduhin kong papahirapan kita. Sa sobrang pagpapahirap na gagawin ko sa iyo, ikaw na mismo ang hihiling sa akin na patayin na kita. Ngunit hindi ko gagawin na yun para malasap mo ang lupit ng isang tulad ko.
Sigaw ni Asmodeus. Tumayo si Mang Manuel. Ngunit ibinato ni Asmodeus ang itak at tumama ito sa balikat nito. Para tuloy siyang ipinako sa pader gamit ang itak. Sinubukan na itong hugutin ngunit napapasigaw siya sa sobrang sakit kaya hindi niya ito matanggal. Ngayon ako naman. Ani Asmodeus at dahan-dahang lumapit kay Mang Manuel. Hindi ka magwawagi, demonyo ka. Kahit kailan hindi nagwagi ang kasamaan sa kabutihan. Sigaw ni Mang Manuel. Huwag kang mag-alala. Ngayong gabi magwawagi ako. Sigaw ni Asmodeus at ibinaon palalo ang itak sa balikat ni Mang Manuel. Naghuhumiyaw ito sa sakit habang patuloy ang pagtalsik ng dugo nito. Habang nag-iiba ng anyo si Asmodeus ay minadalahin ni Nathan ang pagtanggal ng tali sa kanyang mga kamay gamit ang dulo ng kutsilyo. Dugoan na ang mga kamay niya na matanggal niya ang tali. Agad niyang tinanggal ang tali sa paa at pumunta siya sa direksyon ni Samantha. Tinakpan muna niya ang bibig nito para hindi sumigaw habang tinatanggal ang tali. Tinitingnan din niya si Samael na hanggang ngayon ay nagwawala pa rin sa lupa. Salamat, Nathan. Bulong ni Samantha. Bulong ni Nathan at pinuntahan naman nila ni Samantha si Lola Priscilla. Tinanggal nila ang tali at busal sa bibig nito. Lola, sabi ni Samantha, saka niyabos ang kanyang lola. Patuloy pa rin sa pag-iyak si Lola Priscilla. Patawad ako, patawad. Bulong ni Lola Priscilla. Sinabihan ni Nathan ang dalawa na tumakas na habang hinahanap naman niya ang punyal. Nakita niya ito malapit sa truck. Napalingon si Nathan sa direksyon kung saan niya nakarinig ng sigaw. Nag-imbal siya nang makita ang kanyang ama na nasa pader at hindi makalis dahil sa itak na nakasaksak sa balikat nito. Papatayin kitang demonyo ka, sa isip ni Nathan. Habang dala ang punyal ay sinugo niya si Asmodeus, ngunit may biglang humila sa kanyang mga binti. Nabitawan niya ang punyal. At saan ka pupunta? Ani Samael. Nag-imbal si Nathan dahil nakabangon na muli si Samael. Sasakmalin na sana ni Samael sa leeg niya, ngunit agad na pinupok ni Lola Priscilla sa ulo si Samael gamit ang isang malaking bato sa hardin. Pero sigaw ni Samael. Agad na hinawakan ni Samael sa leeg si Lola Priscilla. Sinakal din niya ang leeg ni Nathan gamit ang isang kamay. Iniangat niya sa lupa ang dalawa habang tumatawa ng malakas. Susugod pa sana si Samantha sa likod ni Samael, ngunit sininyasan si Nathan na kunin ang punyal na nabitawan niya. Agad na kumilos si Samantha at dinampot ang punyal. Hindi sila ang dalawang isip na saksayin si Samael sa likod. Napasigaw si Samael. Tama nga si Mang Manuel. Ang punyal lamang nakakasugat kay Samael. Hinugot muli ni Samantha ang punyal. Nabitawan naman ni Samael si Lola Priscilla at Nathan. Umagsak sa lupa ang dalawa habang hinahabol ang paghinga. Nawala na agad ng malay si Lola Priscilla. Kakagatin na sana si Asmodeus si Mang Manuel nang marinig niyang sumigaw si Samael. Nagimbal siya nang makita ang punyal na ginamit ni Samantha. Napanood sa sakit si Samael. Alam niya kung ano ito. Nakita rin niya ito dati at alam niyang ito lamang ang makakapatay sa kanya. Nang mapalingon si Asmodeus, ay doon na nagkaroon ng pagkakataon si Mang Manuel na hubarin ng rosaryo sa kanyang leeg at isinuot iyon kay Asmodeus. Hindi, naguhumiyaw si Asmodeus at naglupasay sa sahig. Dito na nagkaroon ng pagkakataon si Samantha at lumapit dito para sa nanay ni Nathan at ibinaon ni Samantha ang punyal sa dibdib ni Asmodeus. Para kay Daddy, para kay Mami, para sa lahat ng taong pinatay mo. Sigaw ni Samantha at ilang ulit na pinagsasaksak si Asmodeus. Bigla na lamang umusok ang buong katawan ni Asmodeus. Binuhat ni Nathan si Samantha at inilayo sa katawan ni Asmodeus. Nagliwanag ang katawan nito at bigla na lang sumago sa harapan nila. Ang tanging naiwan na lang ay ang punyal na bahagyang nakabaon sa lupa. Nabaling ang atensyon nila kay Samael. Nagwawala pa rin ito sa lupa. Agad na dinampot ni Samantha ang punyal. Lumapit si Samantha kay Samael habang si Nathan naman ay tinutulungan ng ama na makaalis sa pwesto nito. Nawala na ng malay si Mang Manuel dahil na rin sa dami ng dugong nawala rito. Humiwalay ka na sa akin. Hindi pwede. Ako ay ikaw, ikaw ay ako. Tama na, lumayo ka na sa akin. Sigaw ni Samael. Patuloy pa rin siya nagwawala. Halos sirain na nito ang sariling damit. Hindi maintindihan ni Samantha kung anong ginagawa nito. Hindi na niya palalampasin ang pagkakataong patayin ito. Ngunit napatrasirang may kung anong likidong usok ang lumabas mula sa sugat nito sa likod. Hinihigit ito ni Samael at pilit na tinatanggal. Unti-unting nagkakaroon ng korte ang likidong usok. Iyon ay tila korte ng isang demonyo. Sumigaw si Samael. Nathan, Nathan, tawag ni Samantha. Inihiga muna ni Nathan si Mang Manuel bago pumunta sa direksyon ni Samantha. Nanginginig na pinanood ni Samantha kung ano man ang lumalabas at nangyayari sa kanyang kapatid. Ayoko na. Ako na ang masusunod. Lumayo ka na sa akin. Ako ay ikaw at ikaw ay ako. Sigaw ni Samael.
Biglang sumugod si Nathan at hinila si Mile palayo sa likod ng usok. Hindi maintindihan ni Samantha kung ano nangyayari, ngunit tinulungan na rin niya si Nathan na higitin ng kapatid palayo sa likod ng usok. Sa tulong nilang dalawa, humiwalay yun sa katawan ni Samael at pumunta sa naglalagab na apoy sa gitna ng hardin. Agad na nawala ng malay si Samael. Inihiga nila ito sa lupa. Samantalang mabas yata ang kapatid mo ang isang demonyo. Sigaw ni Nathan. Nag-imbal siya sa narinig at nasa saksihan. Ibig sabihin may demonyong kumukontrol sa kapatid ko. Tumango na lang si Nathan. Nilapitan naman ni Samantha si Lola Priscilla at unti-unti nang nagkakamali. Lola, tao ang kapatid ko. Lumabas na ang demonyo sa katawan niya. Sigaw ni Samantha kay Lola Priscilla. Ngunit nanlaki ang mga mata ni Lola Priscilla nang mapatak ang kanyang paningin sa naglalagablaw na apoy. Samantha, sigaw ni Nathan. Napalingon si Samantha at nakitang lumaki ang apoy. Nagsanib ang likidong usok at ang apoy na siyang nagkorting demonyo. Hindi pa natatapos dito ang lahat. Mamamatay kayo. Sigaw ng demonyo. Ilang sandali pa'y naglabasan ang lahat ng kaluluwang nabiktima ni Samael at pinalibutan ng nag-aalam na apoy. Sabay-sabay ang mga itong umaawit ng kanta na kinakanta ni Patricia kay Samael. Palaki naman ang palaki ang apoy at ang mismong demonyo ay unti-unting nagkorting tao palabas ng apoy. Tumayo si Samantha at mahigpit na hinawakan ng punyal. Lalapit na sana si Samantha dito, ngunit pinigilan si Trinidad. Masusunog ka kapag sumugot ka sa kanya, ani nito. Ito lang ang tanging paraan para matapos na ang lahat ng ito. Ang dami ng nadamay. Sigaw ni Samantha. Pilit na kinuha ni Nathan ang punyal ngunit hindi ito binigay ni Samantha. Ako na lang, Samantha. Hindi ako makapapayag na mamatay ka. No, Nathan, ako ang dapat mamatay sa kanya. Kinuha na nila si Mami. Tapos baka patay na rin si Daddy. Ako naman ang gusto niyang kunin, di ba? Pas magkakamatayan kami. Naiiyak na tugon ni Samantha. Niyakap siya ng mahigpit ni Nathan. Hindi ko kayang mawala ka, Samantha. Mahal kita. Bulong sa kanya ni Nathan. Nanlaki ang mga mata ni Samantha sa narinig. Biglang naramdaman ni Samantha na may humawak sa braso niya at tinagaw sa kanya ang punyal. Lola, bulalas ni Samantha. Ako na lang, Apo. Napakarami ko ng kasalanan sa Diyos. Kahit sa ganitong paraan, ay mabawasan man lang ang kasalanan ko. Kung hindi dahil sa pagkonsenti ko kay Patricia, hindi sana tayo umabot sa karumadulo na pangyayaring ito. Mahal na mahal kita, Apo. Kahit saan man pumunta ang kaluluwa ko, nangangako akong babantayan kita. Tandaan mo lang lagi ang aking huling habilin. Mabuhay ka ng ayon sa kalooban ng Diyos. Huwag mong gawin ang isang bagay kung alam mong marami kang masasaktan at matatapakan. Magmahal ka ng tapat at higit sa lahat, huwag mong kalimutan na mahal kita. Naluluhang bili ni Lola Priscilla. Ibinilong ni Lola Priscilla kay Samantha ang dapat gawin. Agad namang hinawakan ni Nathan si Samantha para pagilin ito. Lola, huwag. Lola, no. Mahal na mahal kita, Lola, please. Huwag. Sigaw ni Samantha. Nagkorteng tao na ang likidong usok at unti-unting humiwalay sa apoy. Lumapit si Lola Priscilla at tinago sa likod ng punyal. Panahon na para matapos ang kasamaan mo. Sigaw ni Lola Priscilla. Bago pa humiwalay ang demonyo sa apoy, ay sinaksak na agad ito ni Lola Priscilla. Agad na nagliyab ang katawan ni Lola Priscilla, kasabay ng unti-unting paglalaho ng demonyo. Hindi, sigaw ng demonyo, bago tuluyang sumabog sa harapan nila. Kasama nitong sumabog ang katawan ni Lola Priscilla. Lola, sigaw ni Samantha. Maging ang mga kaluluwang nasa paligid ay unti-unting naglaho at naging kulay puting usok. Umikot pa ang mga ito sa kinatatayuan ni Nathan at Samantha bago tinangay ng hangin pataas sa langit. Lumapit si Samantha sa nagkalat na abo kung saan huli niyang nakitang nakatayo si Lola Priscilla. Agad ding naglaho ang liwanag sa paligid nang mamatay na ang apoy. Nakita naman ni Nathan ang kaluluwa ng kanyang ina. Maganda na ang ngiti nito at mesel na. Lumapit ito kay Nathan at hinalikan ng anak sa noo. Mahal na mahal po kita. Naiiyak ng bulong ni Nathan sa ina bago naglaho ang kaluluwa nito. Nagkamalay na rin si Samael. Lamdam pa rin niya ang sakit ng sugat niya sa likod. Unti-unti niyang iminulat ang kanyang mga mata. Nabigla siya nang makita ang kaluluwa ni Ligaya. Nakangiti na ito dahil nabigyan na ng katarungan ng kanyang pagkamatay. Malaya na ka na, Sam. Oras na para matupad ang pangarap ng mga tao. Huwag mo nang sisihin ang sarili mo. Malaya na rin kami. Mahal na mahal kita. Pulong ng kaluluwa ni Ligaya at dinampian ang halikang mga labi ni Samael bago tuluyang naglaho. Mahal din kita. Bulong ni Samael at tumulo na ang luha nito. Hindi siya makapaniwalang malanayon siya.
Patuloy ang pag-iyak ni Samantha sa abo na nagkalat sa paligid niya. Lumapit sa kanya si Nathan. Tapos na, Samantha. Tahimik na sila. Malaya na sila at malaya ka na rin. Ani Nathan. Napatingin sila sa dulong bahagi ng hardin. Nakita nila ang kaluluwa ni Manang Celia at Bridget. Ngumiti pa ang dalawa bago naging mga uso katuluyang nawala sa kanilang paningin. Dahan-dahan kumaway si Samantha sa kaluluwa ng kaibigan at nakadama ng kapayapaan sa paligid. Tumingala siya sa kalangitan. Lumabas na rin ang mga bituin na kanina lang ay nagkukubli sa dilim. Tama ka. Tapos na. Bulong ni Samantha at napanood siya. Mahal na mahal kita, Laura. Salamat. Samantha. Napalingon si Samantha at Nathan sa nagsalita sa likuran. Bahagyang kinasabahan sina Nathan at Samantha. Lumapit si Samael at humarang naman si Samantha. Napatungo na lang si Samael at hindi na napigilang lumuha. Tumayo si Samantha at nipos ang kapatid. Patawad, patawad. Paulit-ulit na bulong ni Samael. Napagtanto ni Samantha at nakita na wala na ang bahay na pagkademonyo si Samael. Nagwali pa rin ng pagiging tao nito at nagawang maalis sa demonyong nasa loob nito. Biglang hinimatay si Samael dahil na rin sa sugat na natamo nito. Pumasok sa loob ng bahay si Nathan at tumawag siya ng ambulansya. Nilapitan ni Samantha ang kanyang ama at nakadama ng pag-asa nang maramdaman niyang mahinang pulso nito. Thank you, Lord. Bulong ni Samantha. At dahan-dahan siyang nawala ng mali, dala ng hirap at pagod. Nakaligtas sa kamay ng kampo ng kadiliman sina Samantha, Nathan, Mang Manuel, George at maging si Samael. Naisugod agad sa ospital ang mga sugatan. Agad na inoperahan si Mang Manuel at George dahil sa tinamo nilang mga sugat at sa dami ng dugong nawala sa kanila. Dahil sa trauma ay kinaharap ni Samantha, Nathan at Samael, kinailangan nilang sumailalim sa isang counseling matapos gumaling ang mga sugat na kanilang tinamo. Hindi pa rin maintindihan ng pulisya kung anong totoo.